Isang mapagpalang araw sa ating lahat mga kaibigan. Welcome back po sa ating channel. At ito na nga mga kabalita ang ginawa po natin na isang maliit na solar setup mga kaibigan. Ayan po ang binigay po sa atin na design ng ating butihing engineer mga kaibigan na si Jim Reyes. At yan naman ay sinunod po natin. At nagkausap po kami mga kabalita. Tayo ay lubos na natutuwa sa pagkakaroon ng interes ng bagong henerasyon diyan sa amin sa bayan po ng Panganiban, Catanduanes dahil ito ay talagang kailangan na kailangan po sa aming probinsya lalo pa at ito ay madalas na dinadaanan po ng bagyo mga kaibigan. Ito na ang ating finished product mga kaibigan. Naglagay po tayo ng marking at syempre upang mabilis masuyod o matunton ng mga estudyante ang ating ginawang ito mga kaibigan. Ayan. Ito ang pang-charge po natin in case na wala pong araw o umuulan mga kaibigan ay pwede pa rin po na makapag-charge ang ating mini solar setup na ito mga kaibigan. Ayan ito naman ang charge controller. Ayan, mamaya po ay bibigyan po natin ng kaunting yung tinatawag na pahapyaw ang bawat parte ng binuo natin ito mga kabalita. Ayan ang configuration ng ating battery 4S at 2P mga kaibigan, 12 Ah mga kabalita. Ayan, battery 1, battery 2, and battery 3. Yan po maglalagay ng ating BMS mga kaibigan. Ayan our battery management system mga kaibigan. Napakadali. Ayan cute na cute. A walkthrough on how solar system works. Solar panels harvest the sun power and converts it into DC electricity. So yun po ang trabaho ng isang solar panel mga kaibigan. Next, solar charge controller mga kaibigan. How it works. Solar charge controller accepts the DC electricity from the solar panel, manages the charge and discharge to the battery, and act as a switch to shut off the voltage when battery runs low. At ito po ay meron ding adjuster mga kaibigan. Long press lang dito sa ating buto na ito. Kung gusto po natin na i-set, halimbawa alis tayo ng bahay mga kabalita at wala pang ilaw dahil umaga kayo umalis, and then pagdating nyo po ay isa-set nyo po yan sa gusto nyong oras na siya ay iilaw mga kabalita. Ayan ay naka 24 hours. So pag babaguhin po natin, long press, ayan, gaya po nyan, babaan natin, ayan 1, 2, 3, ayan 4. So yun po ang pagbago nyan mga kaibigan. Ito ang kagandahan dito. Balik natin sa 24 hours. Pagka naka 24 hours tayo mga kaibigan, ibig sabihin dire-diretso hanggat may charge ang ating bank itong ating battery ay tuloy po yan sa pag-ilaw mga kaibigan. Ayan, long press lamang po yan. Okay, yun. So yan So ito mga kabalita, sinabit po muna natin upang i-off ang load. Pwede po yan tingnan natin. Ayan ibig sabihin mga kaibigan ay pwede po natin na i-turn off ang ating ilaw dito sa ating charge controller na ito mga kaibigan. But the battery bank act as storage of energy to use by the load when needed. This uses a new battery technology and LiPo for lithium-ion phosphate with BMS or battery management system, which also act as a switch in case of overload, short, under voltage, over voltage, and excessive temperature of battery bank. Yan ang function ng battery bank mga kaibigan.
inverter, a device that converts DC electricity from the battery bank 12 volts to a usable AC electricity, which is 220 volts. Alright? Siyempre, patapos natin ma-explain na medyo napapa-English tayo ng mga kaibigan, ay dito na tayo sa ating pag-charge. Bali, ang function po nito ay backup po yan mga kaibigan. In case na wala pong araw sa ating mga lugar, ay pwede po natin switch on ang ating electric cooperative mga kaibigan. Ayan sa amin, Fiselco. So dyan po yan nilalagay kung walang araw At pagka may solar naman ay ating ito turn ay ang solar mga kaibigan. Ibig sabihin may init ng araw. Okay? At yung input dito po mga kabalita. Ganun lang kasimple. So ibig sabihin wala pong lobat ito. Basta may kuryente po tayo. Pero kung nais natin magtipid ay ito pa rin po ang gagamitin natin. Ginawa po nating manual mga kaibigan, pero dun sa mga setup po natin na nilalagay sa mga bahay mga kabalita, yan po ay automatic na po ito ay para mabilis na ma-catch up ng mga estudyante na mag-aaral sa ginawa natin ito mga kaibigan. So yun po sana ay may natutunan po tayo sa ating vlog na ito mga kaibigan. At syempre hindi pa po nagtatapos dyan dahil susubukan nating mag-load Ito, meron po tayo dito dalawang LED light, isang 7 watts at isang 5 watts mga kabalita. Try natin i-load ito para malaman natin syempre andun po yung teorya mga kaibigan, habang tayo ay nagdadagdag ng load ay bibilis din po ang pagbawas ng ating percentage ng battery mga kaibigan. Ayan 14.9 andyan ngayon subukan natin loadan ng dalawang LED light, pagsabayin natin para malaman kung gaano kabilis magbawas. Ayan, yun natin isa, ayan, dalawa. Okay. Ayan ang bilis. Pero medyo nahihirapan pa siya mag-read 14.7. At ilo-load pa natin na isang DC fan mga kabalita. Ito, try natin. Nakakita na po ba kayo nito? Isang ceiling fan ayan try natin i-load. Ayan, pag-saksak aking commander. Ayan alright. So ilan ang nabawas sa ating percentage mga kaibigan? Check natin. Ayan, 14.5. So ibig sabihin, the more na naglo-load po tayo mga kaibigan ng mas maraming gamit natin DC ay the more na magbabawas din ang ating charge ganun kasimple ang play ng mga ganitong klase ng maliit na solar setup mga kaibigan. Okay, so ayan, patuloy pa rin So yun po isa sa mga advokasya po namin ng ating partner na si Engineer Jim Reyes mga kaibigan, ang mapalaganap ito sa bandang Catanduanes, since ang ating lugar po ay talagang dayuhin ng bagyo mga kaibigan. Ngayon naman ay talagang matinding problema pagdating doon sa tayo ay binabayo ng bagyo mga kaibigan. At syempre kahit naman may kuryente dyan ay madalas pa rin po na walang power mga kaibigan dahil sa kinagpos po. Hindi naman po lahat hindi ibig sabihin ay hindi naman po sa Catanduanes lang yan, nationwide po yan mga kaibigan. Lahat ng cooperative ng kuryente ay nagkakaroon ng shortage mga kaibigan. So ito, kita nyo na kung gaano kaliwanag
Alright. Sana po ay magkatulong ang ating vlog na ito mga kabalita, no? At sa mga may katanungan, pwede naman po kayo na mag comment na, no, sa ating vlog na ito mga kabalita. Andyan lamang po ang ating response lagi, ano? At syempre, kinumpleto po natin ang labeling, ano? Ayan, para mabilis na matrace at masuyod, ano, ng mga mag-aaral dito mga kaibigan. Shout out po sa lahat ng mga kababayan po natin dyan sa Panganiban National High School, ano, mga kaibigan. At tayo ay lubos na nagpapasalamat, ano, sa inyo sa pagkakaroon po ng interes, ano, sa ganitong klase ng solar setup mga kaibigan. Ito po ay mas matipid. Sabi nga nila, sa una lang po tayo gagastos, ano, mga kaibigan, at the rest ay syempre tuloy-tuloy na po na pakikinabangan natin ang ating nai-set up, ano, mga kaibigan. Okay? So maraming salamat po sa inyong pagtutok. Naway bigyan po ninyo ng like ang ating video na ito. At doon sa mga interesado, ano, ay pwede po tayo makipag-ugnayan, ano, sa ating engineer, ano, mga kaibigan, na si Manoy Jim Reyes mga kabalita. At likewise dito po sa inyong lingkod. Thank you and God bless po sa ating lahat mga kaibigan. Ayan na po ang ating solar setup mga kabalita. Thank you for keeping me a company. At bigyan po tayo ng like dito sa ating video na ito kung karapat dapat po, mga kaibigan.